Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man naroon. Ayan. So, ang topic po natin ay music directing and music managing. Music management and music directing. So, mukhang tunog pareho itong dalawang ito pero meron po silang pagkakaiba. Ano po? Ang kaibahan po ng directing and management ay doon po sa management ay hindi lamang po siya doon sa actual na performance or sa actual na Sunday worship po natin. Ang management kasama po dyan yung preparation during and even after nung atin pong pagtugtog or pagpapagamit in the field of music ministry. Pag sinabi namang directing, more on the actual performance, like yung mga celebrations natin sa Sunday or Wednesday or youth gathering, na actual na tumutugtog na po yung ating mga music team. Okay. So, ang pag-aaralan po muna natin ay overview of the music ministry. Ano ba yung mga kailangan natin in managing the music ministry? By the way, ako po ay kasalukuyang director ng 3 church, different organizations. One is the Jesus Lord of Glory. Yung pangalawa is the Heaven of Worship. Dati po ako music director but I chose to be parang overseer na lang ng music ministry since we have capable na music director po doon sa aming church. And then lastly is the Jesus Christ Fellowship under ng Korean Mission. So itong 3 church na ito, magkakaiba yung approach namin sa music ministry. Like yung isang church, yung panghuli, the Jesus Christ Fellowship, kasi mayroon siyang touch of Presbyterian, more on hymnals. So mix yung amin pong worship, music worship po doon. Ano ba ang components ng isang music team or music ministry? Una, nandyan po ang lead singer. Yan. Ito po ay sa konsepto po ng karamihang churches. Bagamat it varies in context. Like yung mga malalaking churches, they have the orchestra, they have iba pa yung music director, iba pa yung music manager, iba pa yung conductor. So malalaking mga churches po yun. Pero ito po ay yung sa context po ng regular or yung karamihang mga churches na nakikita po natin. Yan. So mayroong lead singer. Kung mayroong lead singer, ay mayroon din pong background vocalist or yung tinatawag nating backup singers. Backup or background singers. Yan. Yan po ang more appropriate na terminology, background vocalist, hindi po backup. Okay? Next is this instrumentalist. Meron po akong currently na natutunan, meron palang pagkakaiba pag sinabi nating instrumentalists and musician. Yan. May pagkakaiba pala yon. Pag sinabi nating instrumentalist ka or musician ka, ano kaya yon? Ano kaya pagkakaiba ng instrumentalist at saka musician? Pwede ba nating i-chat kung ano yung sa tingin nating pagkakaiba ng instrumentalist at saka yung musician? Siyempre, madali nating i-differentiate yung singer sa instrumentalist. Singers, kumakanta. Instrumentalist, tumutugtog. Pero anong pagkakaiba nung pagsamahin natin yung singer and instrumentalist doon sa musician? Magkaiba po yun. Any idea? Meron po bang pwedeng sumagot or pwede nyong i-chat? Yan. Kung wala, according to sa recently ko lang na nalaman, which I need to prove pa, sabi nila, hindi ka daw pwedeng tawaging musician or hindi daw appropriate na tawaging musician kapag hindi ka marunong magbasa ng notes or wala kang idea doon sa theories on the solfege. Kasi kaya kasi sinabing musician kasi yung components ng music nandoon sa theory na yon. Ayun. So, pwede po kayong sumagot sa terminology or sa discussion na yon. So, hindi daw musician na buo or hindi daw ganap yung pagiging musician mo. Kasi kalahati lang. Kasi sa atin pong sitwasyon sa mga churches, meron po tayong tinatawag na uwido. I forgot the spelling but starts with letter O. Ito yung mga musicians na natuto by ear.
At wala talaga silang alam doon sa theories on music na notes, rest, and other symbols, at hindi sila makapag-sight read. Yan. And the other type of musician ay ito nga by piyesa. At hindi rin sila makatugtog, yung ilang ganun din ay hindi rin makatugtog without the piyesa. So, the best approach would be dapat marunong kang tumenga, marunong kang magsepra by ear, at marunong ka ring tumugtog by piyesa. Ayan. Pero ano lang po yun, narinig ko lang po siya recently. It doesn't mean that it's true. It's still, we need to, kailangan pa natin ng mga detalye kung tama bang or appropriate ba talaga na tawaging musicians. Pero regardless, we are in the field of music. So, I guess, nakasanayan na rin natin, pwede pa rin naman sigurong tawaging musician. It's just on the terminological aspects, sa terminologies lang. Yan. And of course, the media personals. But, in other contexts, Owido. Yan, Owido. Thank you, Sir Allen. Ayan. Media personnel. Sa ibang churches, separate ang media doon sa music. Though, most of the time, this media and music ay magkasama. Kasi sila yung nag-ooperate ng PowerPoint, sila nag-ooperate ng lyrics. Pero sa ibang konteksto naman, may mga ibang ginagawa ang media na hindi kasama sa music. Like paggawa ng posters, paggawa ng mga invitations, pag-announce ng mga program sa church. Ayun. Yun yung area kung saan nagsiseparate or distinct ang media doon sa music. But in the context of praise and worship, yung pagtugtog natin sa church, kasama talaga ang media personnel. So, depende na po yan sa context natin sa ating mga churches. And of course, the sound technician or the sound engineer. May mga ibang components pa ang music team, like yung maintenance. Although they are not directly involved sa music team, but this maintenance, like yung mga nag-aayos ng mga kable natin, nag-aayos ng mga mic, kung meron tayong sariling technician inside the church, or yung mga naglilinis nag-aayos, nag-arrange ng mga instruments natin. Of course, it's the sole responsibility ng musician or ng instrumentalist na alagaan yung kanyang gamit. But in a larger scale, lalo na yung mga may orchestra, meron talaga silang orchestra manager, meron pa silang maintenance. These are the ones who are responsible for the order, for the yung kaayusan ng mga gamit. So, we can involve as components of this music team. At marami pang iba. So, these are only the basic components ng isang casual or usual na church na nakikita natin, karamihang church na nakikita natin. Again, on a larger church, mas marami silang mga components. Meron pa nga silang ibang members like audition masters. Sila, ang trabaho lang nila ay para sa mga mag-audition for as member of the music team. Meron din silang counselor specifically for the music team only. Yan. Meron din silang quality assurance team kung meron mang ganon. Na siya yung nag-check nung nagkikritik nung kanilang pagtugtog every time. Yun. Marami pang iba. Yan. So, pwede po nating dagdagan itong components ng music team or music ministry. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at bibig.